Yo Germs, magandang gabi. Gamit natin ngayon ay Predcon R3 camera. Testingin natin ngayong gabi yung camera niya. Tapos naka high exposure siya. So ibig sabihin, dinagdagan natin yung liwanag niya ngayong gabi. Hindi pa natin kasi ito na testing. Hindi pa rin natin na-review tong Predcon R3 natin. Yung gamit nating intercom na mayroong camera. So ngayong gabi papunta tayo ng Ortigas. Tingnan natin kung maganda ba yung recording nito. Kasi mamaya dadaan tayo sa mga lugar na madidilim. Ngayon kasi medyo may liwanag pa dito, may mga street light pa dito. Pero mamaya madadaan tayo sa mga lugar na walang ilaw talaga or walang street light. Tapos mapapansin natin yung, para makita natin yung pagkakaiba ng liwanag nung naka high exposure tsaka yung normal lang. Mamaya pa uwi natin, isi-set ko siya ng normal exposure lang or yung naka-balance lang. Teka, mag-ano muna tayo. Lagyan muna natin ng charger yung camera natin. Charge muna tayo. Gamit nga pala natin external charger dito ay itong Whoop galing sa Shopee. 3.0 fast charging. Ito makikita ninyo. Ayan. Nakalagay dyan, quick charge. So ayan yung ano natin. Ayan yung charger na ginagamit natin. Ayan, biyahe muna tayo papuntang Mega Mall para magsundo. Tapos maya maya papaganahin ulit natin yung camera natin dito sa ating Predcon R3. Tapos syempre pakinggan nyo na rin yung ating microphone kung okay pa rin ba yung microphone natin. Tapos eto, kagaya ngayon tumatakbo tayo ng 70 plus km per hour. Pakinggan din natin yung wind noise kung mayroon or malakas, tsaka yung mga buzzing sound niya, tapos yung mga static sound niya kung meron man. Pag high speed kasi yung gumagamit ng camera, nagbabago kasi yung sa sounds niya. Pag high speed kasi yung takbuhan natin, nag-iiba yung ano niyan eh, nag-iiba yung sounds niya or yung sounds quality niya. Kasi syempre yung hangin na sagap niya lumalakas din. Pero syempre promise naman ng Predcon R3 na in-improve na nila yung ano neto. In-improve na nila yung quality ng ating audio. Turn up natin yung external niya. Buisit, naging Chinese yung salita ng Predcon natin. Wait lang. Ano nangyari? Hindi ko na maintindihan yung sinasabi. Ano ba yun? Ano nangyari? Kaya. Ay nako, biglang naging Chinese. Sige, mamaya na lang natin i-set up. Pero gumagana naman yung recording eh. Kaya lang hindi na natin maintindihan yung prompt ng ating Predcon dahil naging Chinese na. Ay nako. Di bale, nagra-record pa naman tayo eh. Tingin ko maganda yung nilagay natin na exposure pag gabi. Mas lumiliwanag yung recording niya. Ito nga pala yung pangalawang test natin dito sa camera nitong Predcon R3. Kasi yung intercom niya, nasubukan na natin, na-test na natin. Sobrang ganda. Yung sharing ng music niya, okay din, maganda. May slight na ano nga lang, may slight na minsan parang nagpuputol-putol nga lang. Hindi ko alam kung sa wifi or sa data or sa connection namin ng Predcon R3 tsaka yung T-Max S Pro, hindi ko sigurado. Pero yun yung napansin ko sa music sharing natin, may konti siyang lag or nagpuputol-putol konti yung sounds niya. Pero itong camera, ngayon pa lang natin iti-test ng gabi. Nung naalala nyo, tinest natin siya ng umaga. Nung pagkabili natin ng memory card, tinest agad natin siya. Oy, banking oh. Banking yan. Ayan, kitang-kita natin yung kalsada dito. Ayan o, nakikita natin dito sa preview natin. Medyo maganda talaga yung kuha niya. Hindi naman siya malabo. Pero yung shake niya lang talaga siguro. Especially yung mga sanay na makanood ng video natin na naka GoPro tayo. Hero 7, may stabilizer na kasi yun, stabilization mode. Hindi sila sanay mapanood tong ano natin, Predcon R3. Kasi dito sa Predcon R3 wala tong stabilization. So yun pa yung kailangan sigurong i-improve nung Predcon dito kung talagang magiging ano na siya, yung ano ba tawag nun, design for motovlogging. Meron nga pala akong na-discover dito, although nasa specification naman to. Ang Predcon R3 at ang kanyang camera ay gagana lamang hanggang 60% na battery. So, beyond 60% pababa, hindi na gagana yung video recording. Hindi na mag-on yung kanyang, ano ba tawag doon? Yung video mode niya, hindi na siya mag-on. Kahit anong pindot natin, hindi na siya mag-on. Kasi hanggang doon lang yung ano niya, hanggang doon lang yung kaya niya.
Yun yung isang disadvantage na nakita ko kaagad dito sa unit na to, dito sa Pridcon R3. Although meron silang nakalagay sa sa box nila na 6 to 8 hours na video recording. Ngayon hindi natin alam kung anong mode yun, pero nakalagay kasi doon 6 to 8 hours video recording. Ngayon sa video recording naman, meron siyang iba't ibang quality. Kasi ang quality na ito, pinakamataas ay 2K. Ayun, 2K yung pinakamataas na quality na kayang i-record ng Pridcon na to. Tapos ang pinakamababa niya yata ay BGA. So yun yung pinakamalabo. Yung pixelated na siguro ang magiging kuha nun. So ayun, anyway, isa sa pinaka hindi ko nagustuhan dito sa na to, dito sa Pridcon na to ay yung sa yun nga, yung mode niya na yun. Yung bakit hanggang bakit hanggang 60% lang siya magre-record. Pag bumaba siya ng 60%, for example, 55 di na siya magre-record. Nasubukan ko siya isang beses nung time na yun. Nagkaroon ng conflict yung specs niya na 6 to 8 hours ang kanyang video recording. Yung 60% kasi na yun, makukuha mo yun. Yung battery kasi, bababa yun ng bababa yun ng 60%. Siguro mga gamit mo yung Pridcon mo, yung mga isang oras. Hindi ko pa sigurado. O obserbahan pa natin yan. Pero sa ngayon, yun ang pinaka downside na nakita ko dito sa unit na to. Ang hirap din umasa dun sa nilalatag nila na specs dun sa unit. For example, 6 to 8 hours, ine-expect mo parang pwede na siya maging alternative dun sa motovlogging. For example, yung GoPro natin, yung GoPro natin dito, so pag umuulan, tatanggalin ko yan, gagamitin ko yung Pridcon R3 natin. Pero hindi siya magtatagal kasi kung mababa na yung battery nung Pridcon natin, hindi na rin siya makaka-record ng mahaba. So hindi rin siya pwedeng maging alternative as motovlogging camera. Pwede siyang secondary, pero pwede siya sa mga short ride, pero hindi siya pwede sa mga long ride. Ito, kagaya nito, tatakbo lang ako ng siguro mga 17 minutes. 17 minutes na to yung takbo natin dito, from Cainta to Mega Mall. So yan yung tatakbohin natin. Nandito na tayo sa Julio Vargas. Medyo maliwanag dito, madaming street light. Kung mapapansin nyo yung van, sobrang puti niya. Pero mamaya, babaguhin natin yung exposure niya. Okay, try natin baguhin ngayon. Putulin ko muna yung recording. Okay, nagre-record na ulit tayo. So yung kanina na ganito, na van na kulay puti, sobrang kintab niya. Ngayon hindi na siya ganun kakintab. Kasi binago na natin yung setting nung ating camera. Ginawa na natin siyang balance or naka-zero na lang yung kanyang exposure. Ayun yung nangyayari kapag tinataasan natin yung exposure, nagiging maliwanag. Pero pag binabaan naman natin, nagiging madilim. Ayun yung nangyayari sa kanya. Ngayon, sinet na lang natin siya sa balance mode niya. Asan na kaya si Cheryl? Asan ba si Cheryl? Okay, antayin na lang natin si Cheryl dito. Patayin muna natin yung Pridcon natin. Tawagan muna natin si Cheryl. Balik tayo mamaya. Ayan, tinetesting ko ngayon yung ating Pridcon R3. Nagre-record tayo, tapos nakakonect din yung intercom natin dun sa Pridcon T-Max S Pro. Ayan. Medyo nagkakaroon lang ng feedback sa tenga ko. Kasi hindi ko alam, baka epekto to nung record. Ngayon, ang hindi ko sigurado, mamaya natin malalaman kung yung boses ba ni Cheryl. Cheryl, salita ka nga. Sabihin mo, yo, what's up, fuckers? Dali na! Ulitin ko. Hayop. Ulitin ko. Sinetting natin ng naka-high exposure yung ating camera. Tapos, naka-connect tayo sa Pridcon T-Max S Pro. Yan, matitesting natin. Sarado rin natin yung visor natin para medyo gumanda-ganda yung quality ng ating audio. Sana nagre-record yung yung audio mo dyan, no? Para maganda.